sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas, ang oras alas 3:03 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, May 15, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. Senado magkoconvene bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Balitang Promdi. Senador De La Rosa nakaalis na sa Senado. Senate President Cayetano iginit na walang illegal sa ginawa ng senador. Balitang Promdi. Halaga ng piso sumadsad sa all-time low, palitan na itala sa 61.64 bawat dolyar. Balitang Promdi. Dating Executive Director ng ICI itinalaga bilang Commissioner ng GCG. Balitang Promdi. Terminal fee sa PITX libre sa loob ng 3 buwan ayon sa DOTR. Balitang Promdi. Tindahan sa Siargao inatake ng 2 dayuhan, pinagbabato. Sinira pa ang CCTV. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Magko-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, alas 3 ng hapon para dinggin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, walang magiging pagkaantala sa pagbubukas ng impeachment court maliban na lamang kung may mga illegal na tanong o may mga legal na tanong ukol sa mga patakaran at proseso ng paglilitis. Ipinaliwanag din ni Cayetano na sa unang araw ay maglalabas lamang ng summons o formal na abiso sa kampo ng Vice-Presidente. Pero ang aktual na paglilitis ay hindi agad magsisimula hanggat hindi pa natutupad ang itinakdang panahon para sa pagsusumiti ng tugon ng depensa alinsunod sa konstitusyon. Tiniyak naman ni Cayetano na walang plano ang mayorya na hadlangan ng impeachment proceedings. Ang tanging hamon lamang anya ngayon ay kung paano babalansehin ng Senado ang impeachment proceedings at ang regular nitong tungkulin sa paggawa ng batas. Kabilang na po dito ang committee hearing at pagpasa ng mga mahahalagang panukala. Noong Miyerkules, formal nang tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment na personal na dinala ni House Secretary General Cheloy Garafil. Balitang Promdi. Wala na sa kustodiya ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na si de la Rosa kasama si Senador Robin Hood Padilla alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Nangyari ito matapos ilang oras matapos ang putukan sa Senado. Dinepensahan naman ni Cayetano ang pag-alis ni Bato at iginiit na walang illegal at hindi pagtakas ang ginawa nito dahil natapos na ang protective custody na ibinigay sa kanya ng Senado. Nagsorry naman ang misis ni De La Rosa na si Nancy sa pamamagitan ng text message na ipinadala kay Cayetano. Sabi ng misis ni Senador Bato de la Rosa,
Nagulat din siya nang malaman na palihim na umalis ang kanyang asawa at posible anyang sinamantala nito ang kaguluhan dulot ng putukan sa loob ng Senado. Balitang Prompty! Samantala, balita muna tayo sa Pangasinan. Top 1 most wanted person sa municipal level sa Dasol. Arestado. Ibalita mo yan, RH38 Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Dasol, Pangasinan Police Station ang isang 58 anyos na lalaking guro, top 1 most wanted person, municipal level na residente ng barangay Igwa, Dasol. Matapos itong maaresto alas 6:15 ng gabi sa kanilang barangay. Sa ulat ni Dasol OIC Chief of Police Captain Jason Aurelia, bunga ng kanilang pinaigting na kampanya kontra wanted person na nagresulta ng pagkadakip sa suspect sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 70 Burgos, Pangasinan na may petsang Mayo 5 ngayong taon sa kasong robbery na may criminal case number B-2164 na pinagkalooban ng korte ng piyansang 100,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte, taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny. Walang record ng biyahe si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Bureau of Immigration. Ito po ang sinabi ng Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa DZRH News matapos ang ulat na nakaalis na si de la Rosa sa Senado alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Una rito'y napaulat na namataan si Senador Robin Hood Padilla sa NAIA Terminal 3 kahapon ng umaga na umano'y nagsakay kay Senador Bato de la Rosa sa kanyang sasakyan para makalabas ng Senado. Wala pang tugon ng BI kung ano ang aksyon na kanilang gagawin sakaling mamataan sa airport ang senador na may ICC arrest warrant. Balitang Prompty! Alas 3:10 ng umaga, may natanggap umanong intelligence report ang kampo ni Senador Bato de la Rosa na may nilulutong panibagong operasyon laban sa kanya. Sa ambush interview, sinabi ni Attorney Esrelito Torion, kawawa naman sila at ang Senado kung kukumpirmahin nilang nasa loob pa ang senador. Kahapon po'y nag-no comment muna ang legal team sa mga ulat na namataan si De La Rosa sa Ninoy Aquino International Airport. Mariin naman na pinabulaanan ng isa sa mga abogado ng senador na si Attorney Jimmy Bondok na stage o drama lamang ang kanilang panig. Ang putukan ng baril sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Tiniyak naman niya sa mga taga-suporta ni Bato na nasa maayos itong kalagayan sa ngayon. Balitang Prompty! Muli naman nagpasaklolo sa Korte Suprema si Senador Bato de la Rosa kasunod ng Senate shooting incident noong Miyerkules ng gabi, kung saan siya ay nagkanlong ng 3 araw sa ilalim ng protective custody. Sa pamamagitan ni Torion and partners law firm, naghain ang kampo ng senador ng very urgent manifestation para muling hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order o TRO laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Git ng kampo ni De La Rosa, hindi isang battlefield ang Senado kundi isang constitutional na institusyon na dapat ay igalang. Matatanda ang bago ang putukan, binigyan ng Supreme Court ng 72 oras ang mga respondent para magkomento sa naunang hiling ni De La Rosa, ngunit hindi ito nagpalabas ng TRO. Balitang Prompty! Alas 3:11 na po ng umaga, puntahan muna natin balita sa Central Luzon. High value individual timbog sa 800,000 halaga ng shabu at marijuana sa Mariveles, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Muling bumagsak sa kamay ng batas ang 42 anyos na high-value individual HBI matapos mahulihan ng tinatayang 1 kilo marijuana at 100 gramo ng shabu sa kinasambay baso preso sa Santo Domingo Village, Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan, alas 10:30 ng umaga kahapon.
Ayon sa mga otoridad, ikalibang beses na umanong na-aresto ang suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Pinamunuan ang operasyon ni Police Major Popangan Jr., hepe ng Provincial Police Drug Enforcement Unit, PPDEU. Nasamsam mula sa suspect ang 1 kilong marijuana na tinataya nagkakalaga ito ng 680,000 pesos at 100 gramo ng shabu na may halagang 120,000 pesos o kabuang 800,000 halaga ng illegal na droga. Lumabas sa investigasyon na kumagat umano ang suspect sa inilatag na bypass operation na mga operatiba matapos itong matagal nang isinasailalim sa monitoring ng pulisya, ngunit ilang ulit na nakaiwas sa pag-aresto. Ayon kay Police Major Popangan Jr., malaking bilang umano ng mga individual ang maaring malulong sa illegal na droga kung naipakalat pa ng suspect ang mga nakumpiskang kontrabando. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Danny Kumilang. Standby lang, Rex. Kasama sa iniimbestigahan ngayon ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na stage ang nangyaring shooting incident sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa press briefing sa Malacanang, inamin ni NBI Director Melvin Matibag, ganito rin ang sentimiento ng mga NBI agent. Ito'y lalo't ginagampanan rin nila ang mandato na siguruhin na alam nila kung saan pupunta ang isang individual na mayroong arrest warrant. Kaya naman pagsiguro ni Matibag, hindi nila isinasantabi ang lahat ng posibilidad sa insidente, kabilang na ang espekulasyon na maaaring ito ay scripted. Balitang Bromby! Sa kaugnay na balita, hindi din isinasantabi ng Philippine National Police ang anggulong stage o isa lamang diversionary tactic ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa kanilang sinusuri ay ang trajectory ng mga bala na tumama sa ikalawang palapag ng Senate building na masyado umanong mataas at ipinagtataka ngayon ng mga tauhan ng SOCO. Ipinagutos na rin umano ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang hiwalay na background investigation sa itinuturong suspect sa Senate shooting na si Mel Oragon. Patuloy ang pagkalap ng PNP ng mga karagdagang ebidensya gaya ng mga CCTV footage na sasailalim sa pagsusuri ng Anti-Cybercrime Group, target ng pambansang pulisya na makapaglabas ng pinal na resulta ng investigasyon lalo na sa loob ng 1 linggo. Balitang Bromby! Alas 3:15 na po ng umaga. Isasalang sa paraffin test ang lahat ng mga humawak ng baril, maski ang Senate Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasca, sa tensyonadong tagpo noong Miyerkules ng gabi sa loob ng Senado. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama sa mga susuriin ay ang mga tauhan ng OSAA, contingent ng Philippine Marine Corps at Police Security and Protection Group. Sa ngayon ay hindi pa rin nagtutugma ang mga pahayag ng mga otoridad kung sino ang unang kumalabit ng gatilyo sa nangyari. Batay sa inisyal na impormasyon ng PNP, return fire lamang ang ginawa ng OSAA, pero saad ni Undersecretary Castro sa Malacanang, Senate Security ang naunang nagpaputok ng warning shot. Sa parehong press briefing sa Palasyo, binanggit ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 tama ng bala ang pinaputok mula sa loob ng Senado na nakita po ng forensic group. Nauna nang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na pumutok ang kanilang marine contingent at sinabing naroon lamang sila batay sa tawag ng OSAA. Balitang Bromby! Emosyonal naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa pagdepensa na tunay na inatake ang Senado noong Miyerkules ng gabi. Sa isang news conference, kinalampag ni Cayetano ang rostrum upang bigyan diin ang kaniyang punto sa kabila ng mga lumalabas na pagdududa na stage o gawa-gawa lamang ang nangyaring putukan. Sa report sa kanya ni OSAA Chief General Mau Aplasca, namata ng mga armadong lalaki na pinaniniwala ang mga tauhan ng NBI sa katabing gusali ng GSIS. Tinangka umano ng mga ito na pumasok sa Senado kaya nagpakawala ng warning shot ang mga gwardya, ngunit sa halip na umatras ay gumanti ang mga ito ng putok
Base naman sa report ni DILG Secretary John Vic Remulla, nakarecover ang grupo ho nila ng kabuuang 27 basyo ng bala sa loob ng Senado na posibleng nagmula sa panig ng USAA, habang 5 basyo naman ang nakuha sa bahagi ng GSIS. Balitang Prompty! Balita naman tayo mula sa Negros Occidental, magsasaka patay sa Calatrava. RH46 Rex Cantong sa detalye. Patay ang isang magsasaka matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect sa Barangay Minautok, bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jesus Alba, acting Chief of Police ng Calatrava Municipal Police Station, ang biktima kinilala lamang sakay alias Jerry, 53 anyos, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Alba, habang kumakain ng biktima kasama ang kanyang pamilya nang pasukin sa kanilang bahay at walang-awang pinagbabarel ng mga sospek hanggang namatay. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa pagkilala ng mga sospek at kung ano ang motibo ng nasabing krimen. Kaagad namang mabilis na tumakas ang mga sospek patungong bukiring bahagi ng nasabing bayan. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Pinaliwanag naman ni Senator Erwin Tulfo kung bakit wala na sa Senado ang minority senators nang mangyari ang putukan noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Tulfo, umuwi na noon ang minorya dahil ang nakatakdang all-member caucus ay ginawang pulong para lamang sa mga miyembro ng mayorya. Sabi ni Tulfo, noong una ay inabisuhan sila na lahat ng senador ay kabilang sa caucus. Ngunit bandang hapon, nang magbago ang plano at tanging majority senators lamang ang pinadalo. Dahil dito ay umalis na rin siya at ang kanyang mga kasamahang minorya matapos ang sesyon. Kwento nito, nasa bahay na siya nang mangyari ang putukan at siya po'y naghahapunan kasama ang pamilya nang marinig ang balita sa Senado. Balitang Prompty! Nilinaw naman ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na hindi nila empleyado ang lalaking itinuturong sangkot sa putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Matibag, si Mel Oragon ay isang volunteer driver lang ng ahensya at hindi regular na empleyado. Nagsilbian niyang driver si Oragon ng mga ahente ng NBI na pinadala sa GSIS building sa Pasay matapos humiling si GSIS President Vic Veloso ng karagdagang seguridad sa gusali, kaya nagpadala ang mga ahente sa lugar. Batay sa ulat ng Southern Police District, si Oragon ay nagpaputok ng ilang beses sa loob ng Senado gamit ang baril na hindi pa natukoy na ang kalibre. Agad siyang naaresto ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at isinailalim sa paraffin test. Nahaharap ngayon sa mga kasong paglabag sa RA 10591, alarm and scandal, grave threats, direct assault at paglabag sa security regulations ng Senado, si Mel Oragon. Balitang Prompty! Balita naman tayo mula sa Western Visayas. Top 5 most wanted persons sa Western Visayas nahuli daw po sa manhunt operation sa lalawigan ng Iloilo. Ibalita mo yan, RH correspondent mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Maque. Nadakip ng tracker team ng Barotac Nuevo Municipal Police Station sa manhunt operation ang top 5 most wanted persons sa regional level sa Barangay Tabuksuba, Barotac Nuevo. Ang akusado na si alias Pilo, 26 anyos, ang may warrant of arrest sa kasong 2 count ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Inisyu ang warrant ng Regional Trial Court, 6 Judicial Region Branch 6 sa Dumangas, Iloilo noong Agosto 2021. May piyansa ang mga kaso na tig 72,000 pesos. Pinuri naman ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang mga operating unit sa matagumpay na pag-aresto at binigyang diin ito ang nagpapatuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted person sa buong Western Visayas. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty!
Samantala, hiniling naman ni Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang alisin sa pwesto ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI matapos ang standoff sa Senado. Sa resolusyon na inilabas ng Senadora, hiniling nito na pansamantalang i-relieve sa pwesto si NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Emeterio Dongallo, at si NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Iginit po ni Senator Amy ang pansamantalang pag-alis sa kanila sa pwesto habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente ng pagpapaputok ng baril sa loob ng mataas na kapulungan. Binigyan din ng Senadora na kailangan ng pansamantalang ma-relieve sa pwesto ang mga nabanggit na NBI officials upang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng isinasagawang investigasyon. Balitang Promdi! Nagdulot naman ng pangamba sa mga dayuhang mamimili ang insidente ng putukan sa Senado. Ayon sa Foreign Buyers Association of the Philippines, 4 na foreign buyers ang nagpaliban muna ng kanilang nakatakdasan ng pagbisita sa bansa ngayong buwan dahil sa tensyon. Ayon kay FOBAB President Robert Yang, 3 sa mga mamimili ay nakatakdang bumili ng mga kasuotang tela at textile products habang ang isa naman ay naghahanap po ng produktong webless mula sa Pilipinas. Sinabi ni Yang na ang mga naturang buyers ay nakatakdang makipagpulong sa mga lokal na exporter upang talakayin ang kanilang buying program. Bunsod dito ay tinatayang aabot sa humigit kumulang 300,000 dolyar o higit 16 na milyong piso ang posibleng halaga po ng order na maaaring maapektuhan. Binigyan din ng FOPAB na maaaring maapektuhan ang pananaw din ng mga foreign investors, buyers at turista tungkol sa kaligtasan at seguridad, gayon din sa tiwala sa mga institusyon at sistema ng hustisya sa Pilipinas dahil sa sitwasyon sa ating bansa. Balitang Promdi! Isinisi naman ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos ang nangyaring kaguluhan sa bansa. Ginawa po ng Vice-Presidente ang pahayag kasunod ng nangyaring shooting incident sa loob ng Senado. Sa isang interview sa The Hague, sinabi po ni Duterte na nangyayari ang kaguluhan sa bansa dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya, lalo lamang lumala ang hidwaang politikal sa bansa dahil sa aksyon ng pamahalaan. Una rito ay naglabas ng pahayag si Pangulong Marcos matapos ang insidente sa Senado at iginiit na wala siyang anumang kautusan na may kaugnayan sa pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa. Balitang Promdi! Inaasahan na ni Senate President Alan Peter Cayetano na muling magkakaroon ng usapan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa kanyang press conference, sinabi ni Cayetano na busy na ang minority na hikayati ng majority na muling sumama sa kanila at magkaroon ng leadership. Pero tiwala pa rin na anya si Cayetano sa kanilang 13 senador sa majority block sa ngayon. Ang magiging hamon na lamang anya sa kanila ay kung uunahin ang pagtatrabaho o ang pamumulitika. Balitang Promdi! Oras po natin alas 3:26 na ng umaga. Puntahan naman natin balita sa Eastern Visayas. Rider patay matapos na bumangga ang kanyang minamanehong single motorcycle. Ibalita mo yan RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang 26 anyos na lalaking nasawi matapos sa maaksidente minamanihong single motorsiklo sa Maharlika Highway Purok 8, Barangay Talahi, Calbayog City kanila madaling araw. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Leo, residente Calbayog City, nagpamani ng Suzuki 150 na single motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon ng Calbayog City Police Station bago insidente, dumalo ang biktima sa isang inuman kung saan nakainom na ito na tinatayang 4 na buti ng alak. Alas 2:40 madaling araw habang binabagtas ang kurbadang bahagi ng sitio Talahib, nawala ng kontrol ang motorsiklo at napunta sa kabilang linya bago bumangga sa isang metal post. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima at bumagsak sa kanal sa gilid ng kalsada. Agad siyang rinespondihan ng rescue team ng Calbayog at tinagbo sa Calbayog District Hospital para malapatan ng kakulang lunas. So, balit diniklara na dead on arrival ng attending physician. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi!
Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Sa oras po natin na alas 3:27 na ng umaga. Iginit naman ni Dr. Jose Antonio Goycha na ang kasalukuyang liderato sa Senado ang pangunahing dahilan sa krisis na yumanig sa Senado. Ayon kay Goycha, hindi umano aksidente ang kaguluhan kundi resulta ng matagal ng pagkanlong kay Senador Ronald Bato de la Rosa upang maiwasan ang pananagutan sa ICC. Anya, ang ugat ng problema ay ang pamumuno din ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano at ng mga kaalyado niya bilang pagbibigay ng proteksyon kay Bato. Binigyan din ni Goycha na hindi dapat na agad sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na't mariin itong itinanggi ang anumang partisipasyon o pag-uutos ng pag-aresto o operasyon laban kay Senador De La Rosa. Pinundin na din niya ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y utos na arestuhin si De La Rosa at all cost at sinabing mapanganib ang pagbibitaw ng mga mabibigat na akusasyon ng walang malinaw na ebidensya. Dagdag ni Goycha, mulat na ang publiko sa mga pagtatangkang manipulahin ang naratibo at gamitin ang mga institusyon para sa pansariling interes. Balitang Bromby! Samantala, mayroon namang 5 persons of interest ang Department of Information and Communications Technology o DICT na nanghikayat manggulo sa Senado online. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi po ni DICT Secretary Henry Aguda na may mga natanggap silang ulat na may ilang kilalang personalidad o influencer na kasama sa mga ito. Ang paghihikayat na manggulo ay sa kasagsagan na rin ng tensyon sa loob at labas ng Senado kaugnay ng posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa at ang nangyaring putukan. Magugunit ang nagkagulo sa Senado noong Huwebes o noong Miyerkules ng gabi matapos marinig ang sunod-sunod na putok ng baril mula mismo sa Senate building. Kaya naman maraming mga taga-suporta ni Senador Bato ang nataranta. Sinubukang buwagin ang barikada ng mga pulis para makapasok at hindi maaresto ng senadora o ang senadora. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente habang nagpatupad din ng full alert status ang Philippine National Police. Balitang Bromby! Samantala, balita naman tayo mula dyan sa Northern Samar. National Government tuloy daw po sa pamamahagi ng mga financial assistance sa mga residente sa Northern Samar. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng national government dito sa lalawigan ng Northern Samar bilang bahagi pa rin ng tulong sa gitna ng kinakarap na krisis ng mga residente dahil sa pagmahal ng pagkain at iba pang basic necessities. Matapos na mabigyan ang sektor ng magsasaka, mangingisda at transportasyon kahapon, nabigyan naman ng ayuda ang mga kinikilalang underprivileged sektor ng lalawigan ng Northern Samar. Tumanggap ang 882 individuals mula sa iba't ibang barangay sa mga bayan ng Lope de Vega, San Jose, Bayan ng Bubon at Mondragon. Simula pa lamang ito ng cash assistance sa nasabing sektor mula sa 1st District ng Northern Samar. Kasama sa namahagi ang DSWD at provincial government sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at Barangay Local Government Units. Ang cash relief assistance na natanggap ay halagang 3,000 pesos. Ngayong araw, magpapatuloy ang pamamahagi para naman sa bayan ng Katarman kung saan target ang 810 beneficiaries. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Samantala, bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Yan po ay kasabay ng patuloy na paglakas naman ng US dollar at mataas na interest rate sa Estados Unidos. Batay po sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara po ang piso sa 61 pesos and 64 centavos kada dolyar.
Mahina ito ng 26 centavos kumpara sa naitalang 61 pesos and 38 centavos noong Miyerkules. Nalampasan nito ang dating record low na 61 pesos and 56 centavos na naitala noong April 29. Nagbukas po ang piso sa 61 pesos and 35 centavos kada dolyar. Ngunit humina ito hanggang 61 pesos and 66 centavos hanggang sa nagsara sa 61 pesos and 64 centavos. Dahil dito, nananatiling maingat ang mga investor habang patuloy nilang binabantayan ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad sa ekonomiya at ang kaganapang pampolitika na maaaring makaapekto sa merkado. Balitang Prompty! Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Brian Keith Hosaka bilang Commissioner ng Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation o GCG. Si Hosaka ay formal na nanumpa sa tungkulin noong Miyerkules sa harap ni Executive Secretary Ralph Recto. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi si Hosaka bilang Executive Director at tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang nag-imbestiga noon kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ang GCG ang pangunahing ahensya na nangangasiwa at sumusubaybay sa operasyon ng mga GOCC upang matiyak ang maayos, epektibo at transparent na pamamahala sa mga korporasyon na pag-aari at kontrolado ng Estado. Balitang Prompty! Balita naman tayo mula dyan sa Davao. Halaga po ng pinsala sa sunog sa GSIS High sa Davao City umabot naman sa 2 milyon. Ibalita mo yan, June Soter ng Action Radio Davao. Umabot sa tinatayang 2 milyon ang halaga ng pinsala na naganap na sunog sa Saturn Street GSIS Heights, Matina Crossing, Davao City, Mayo 13, 2026. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection, 2 bahay ang tuluyang natupok ng apoy at idiniklarang totally damaged dahil sa insidente. Naapektuhan ang 2 pamilya o kabuuhang 11 individual. Batay sa impormasyon sa BFE, idiniklarang fire out ang sunog alas 7:03 ng gabi matapos sa mahigit 2 oras na pag-apulan ng apoy. Mayroon ding isang 53 anyos na lalaki na nagtamo ng first degree burn at agad namang nabigyan ng medikal na atensyon. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog o pamatukoy kung ano ang pinagmulan ng insidente. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:35 na po ng umaga. Libre muna ang terminal fees para sa lahat ng public utility vehicles sa PUV na gumagamit sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Yan po'y simula sa May 18 at tatagal ng 3 buwan. Ito po ang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga operator at driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, nirekomenda niya ang pansamantalang suspensyon ng terminal fee alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay upang patuloy na suportahan ang sektor ng pampublikong transportasyon. Saklaw po ng libreng terminal fee ang lahat ng PUV na dumaraan sa PITX, kabilang na mga provincial bus, city bus, modern at traditional jeepney at mga UV Express at taxi. Balitang Prompty! Ito pa isang good news. May aumento sa sahod ang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula at lalawigan ng Zulu. Ito ay matapos na aprobahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang bagong wage order na magbebenepisyo sa halos 19,000 household workers sa lugar. Ayon sa RTWPB,
Itataas sa 7,000 pesos sa kada buwan ang sahod ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa chartered city at first-class municipalities mula sa dating 5,000 piso. Magiging 5,500 naman ang sahod kada buwan ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa iba pang mga bayan. Layunin po ng wage increase na mapabuti ang kabuhayan ng mga kasambahay at matiyak na naaayon po ang kanilang sahod sa tumataas na gastusin at pamumuhay. Balitang Promdi. Kinundi na naman ng Department of Tourism ang ginawang pagsalakay ng 2 turistang Israeli at pinagbabato ang isang tindahan sa General Luna sa Siargao Island. Batay sa report, nagalit ang 2 dayuhan matapos na makita ang watawat ng Palestine na nakasabit sa labas ng establishmento. Dahil dito'y pinagbabato nila ang tindahan at sinira pa ang CCTV camera sa lugar. Tiniyak naman ng local government unit o ng LGU ng General Luna na iimbestigahan nila ito upang matukoy ang buong pangyayari at mapapanagot ang mga sangkot. Nauna na nanawagan si Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch sa pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang mga batas sa ating bansa laban sa mga turistang Israeli na lumalabag sa batas. Balitang Promdi. Patay ang 3 magkakaanak matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Tangos South sa Navotas City. Kabilang sa nasawi ang 40 anyos na babae, isang 28 anyos na buntis at isang 9 na taong gulang na bata. 3 mga kaanak rin ang nasawi ang nasugatan at dinala po sa pagamutan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog, sumiklab dahil po sa sumiklab po at naging pahirapan daw po ang pagresponde ng mga bumbero dulot po ng masikip na kalsada. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang kwento ng mga residente na nagsimula ang sunog dahil sa jumper. Balitang Prom. Alas 3:39 na po ng umaga, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli oras, alas 3:39 ng umaga. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon dito sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi at ang bilis-bilis po ng araw, ano? Ngayon ay May 15. Bukod po sa sahod ay araw ho ngayon ng Biyernes. Nakabuo na ho tayo ng buong isang linggo na magkakasama, buong isang linggo ng maaksyon dyan sa Senado, ano? No? Buong isang linggong may ganap pa. At sa Lunes, hindi pa po yan natatapos dahil magko-convene na nga po bilang impeachment court ang mga senador. Pero ang kanila hong gagawin dyan ay isa-summon lang yung nasa depensa o yung i-impeach o inirereklamo na si Vice President Sara Duterte. Noong pong una ay may mga haka-haka na may plano daw ho ang mayorya na harangin ang pagsasagawa ng proceedings. Pero tiniyak naman po ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang ganoong mangyayari. Tuloy ang impeachment proceedings at ang sabi lamang niya ay baka ang maging problema lamang natin ay kung paano ba ang itinerary namin sa araw-araw, lalo't meron pang hindi lang pagiging senator judges ang kanilang trabaho, kundi ang gumawa ng mga panukala, magpasa ng mga panukala, at may mga committee investigation din. Pero nung nakalipas na liderato ni Senate President Tito Soto, ni dating Senate President Tito Soto, di ba? May binanggit na siya
May binanggit na siya tungkol dyan kung saan ay parang ang gagawin ay Monday, every 3 o'clock p.m. Ang impeachment proceedings Monday, Wednesday, and Thursday MWF. Habang ang Thursday and ang Tuesday and Thursday ay para po sa mga pagpasa ng panukala at saka mga committee hearings. Siguro baka ganun din ho ang gagawin. Malalaman natin dahil hindi pa naman po magsisimula agad-agad. Itong paglilitis, sabi isasamon nga lang muna si Vice President Sara o ang kampo ni Vice President Sara Duterte at hihintayin pa ang kanilang tugon bago ang pagsisimula ng lahat-lahat. Ang prosecution panel, handa na po. Ganon din daw ho ang bahagi naman ng depensa. Sa bahagi ng depensa, kung hindi ako nagkakamali, 14 yata ang kanilang legal team. O yung team na magdedepensa kay Vice President Sara Duterte, habang 11 miyembro naman ang nasa sa panel, ang nasa prosecution nasa prosecution panel. So, nung isang araw inisa-isa na natin 'yan. At sana kung ano at ano man ang mangyari, sabi nga ho natin, hindi lamang po ang impeachment ang problema. O hindi lamang po impeachment ang kailangan tutukan ng pamahalaan at ng mga senador. Naku, marami hong dapat natutukan sa ngayon. Mahahati ho talaga ang atensyon ng mga senador. Bakit kanyo? Meron ho tayong tinatawag nga ng mga panukala at mga mahahalagang panukala na kailangan ng maipasa bago po ang hindi na session break, bago na ang bago mag-adjourn ng Senado. At bukod po dyan, syempre itong pangyayaring yan, yung kay Senador Bato de la Rosa, bagamat yan ay dapat ay maipaubaya na rin sa NBI, pero syempre may mga miyembro at may mga kasamahan dyan. Ganun pa yung, ganun din yung binabanggit na baka mamaya ay magkaroon na naman ng leadership change dahil sa mga pangyayari. Beruin mo, isang araw pa lang o 2 abasa, wala pang 1 linggo si Senate President Alan Peter Cayetano, ang dami na nangyari sa Senado. Bukod pa po dyan, syempre ang investigasyon pa rin dyan sa nangyaring putukan. Ano pong masasabi nyo dyan pagkatapos po ng mga lahat-lahat ng mga nangyari ngayon? Napuno ho ba? Napuno ho ba ang inyong utak sa mga pangyayaring yan? Hindi nyo na rin ba kinakaya? Sabi ko nga kahapon ay OMG, what is happening to our country? Pilipinas, ang oras po natin ay 15 minuto na lamang bago mag-alas 4. Ito, yung isa rin sa dapat nating pakatutukan at dapat ay solusyonan. Patuloy ho na sumasadsad ang piso kontra dolyar. Humihina ang piso natin, lalo pa. Hindi na nakakapagtaka. Pagkatapos ho ng tensyon noong isang araw, hindi na nakakapagtaka na yan ay humina pa nga. Biruin mo, 61.64, konting-konting centavos na lang. Papunta na po tayo sa 62, patungtong na ho sa 62 ang halaga ng ating piso. Sobrang baba ho nun, Si Mamer Bulatao, good morning. Ang sabi niya ay baka naman po sa signal ninyo. Sabi niya ay mahina daw ho o halos walang audio. Juanito Villanueva, isang magandang umaga po sa inyo at good morning and pa-shout out daw sa kay Engineer Roderick and Charmaine Dogilies ng anong basa dito? Basta sa Taiwan. Taiwan. Uy, ganda-ganda naman Diyan ano ba, mainit na ba doon ngayon? Summer na dito Kapag ba summer dito, ganoon din kainit dyan sa Taiwan. Romulo Dealino, umalis po ba o pinatakas?
Ang sabi po ni Senador Alan Peter Cayetano o ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi daw ho masasabing pagtakas ang ginawa ni Senador Bato de la Rosa. Sa halip ay yun daw ho ay isang pag-alis lamang. Dahil ang sabi nga niya, sa kanyang paglilinaw na aayon ho sa ating batas, wala namang arrest warrant ang Senadora Bato de la Rosa dito ho sa ating korte. Kung meron man ho dun sa International Criminal Court na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila ino-honor hanggat hindi ang korte ho natin ang nag-uutos ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At sa bukod po dyan, wala naman ho ngayon na ang sinasabi ho ng Department of Immigration ay ang sabi ho ng Department of Immigration ay wala pa naman silang naitatala na nakaalis ng bansa. So nandito lang po yun. Baka nagpapahinga lang, nag-iisip-isip. At sa mga susunod na araw ay baka makipag-ugnayan na rin sa pamahalaan. Bukod po dito, ang isa pa sa sinasabi, hindi rin daw po yan pagtakas dahil ang sabi naman ng Senate President ay tapos na kasi yung naka 72 hours. Kailan ba dumating si Lunes, Lunes. Okay. Sa Lunes, Martes, Miyerkules, ngayon ay Biyernes, kahapon ay Huwebes. So tapos na nga daw ho ang 72-hour protective custody para sa senador. Kasi ho kung matatandaan nyo ho, noong mga nakalipas na Senado, na kung saan ay merong mga kapwa senador din na nahaharap sa aresto. Kagaya ni Senador Laila de Lima, ni Senador Trillanes, hindi po ba't kumbaga ay kinustody din sila, hinayaan sila na magstay muna sa Senado bilang protection sa kanila. Pero after 72 hours, sila po ang mismong Senado rin ang nag-turn over sa otoridad doon sa mga nabanggit na senador. Ang pagkakaiba nga lang ho ngayon ay binigyan ng pagkakataon na doon muna sumilong sa Senado si Senador Bato kung saan ay hindi siya maaaring basta-basta na lamang arestuhin umano. Pero ang pagkakaiba lang ay pagkatapos po ng 72 hours ay nakaalis. Hindi po na i-turn over, bigo. Kung plano talaga na i-turn over, baka talagang hindi. Isa pang tanong ko ngayon, kamusta na kaya si Senator Robin Hood Padilla? Siya ba'y nakamove on na doon sa kanyang sama ng loob kay Senator Kiko Pangilinan? Di ba sabi niya maghahain siya ng ethics complaint? Ay kaya lang ngayon kasama pala ni Senator Robin Hood Padilla na umalis si Senator Bato de la Rosa. Pagbalik kaya ni Senator Robin Hood, ano kaya ang kanyang ipapaliwanag? Nakapasok biruin mo si Senador Bato de la Rosa nakapasok ng Senado nang hindi nalalaman ng marami. Walang nakalusot. Kasi nasa sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano na kanya naman mismong kinumpirma. Ngayon paglabas, wala ring nakaalam agad-agad. Kung meron man ay secret lang. Kami-kami lang muna. OMG. Milo Morteso, isang magandang umaga sa iyo. Ganon din nga kay Cors Navarro Galindez. Sabi niya, mas nag-worry pa si Madam. Sino? Hindi ko naintindihan yung sinasabi mo. Sino ba yung tinutukoy mo, Cors Navarro Galindez, ha? Standby doon sa mga pagbati natin sa Facebook, Akin pa hong binubuksan, Ayun. Good morning din ho kay Joseph Verdeflor, kay Red Tango. Good morning din po Henry Escalante Dolohan mula sa Botolan, Zambales. At binabati rin po natin, naalala ko lang yung Zambales, di ba dyan masarap, tama ba ako? Dyan masarap ang mangga, bigla ko naalala ang Zambales, alam ko dyan masarap ang mangga. At ngayong panahon na ito, tag-init, ngayon ang tagmangga
Ma'am, ang prediction ko sa Senado, hindi mapapatalsik si Vice President Sara sa kanyang pwesto dahil 13 yung nasa kanyang suporta, no? Pero dahil ho dyan, posible pong magkaroon ng EDSA. Meron naman talaga tayong EDSA. Alam ko yung binabanggit mo. Prediction lang daw niya yan, ha? Randy Martin, isang magandang umaga. May mga narinig na rin ako mga ganyang haka-haka o pagtaya. Prediction nga. Sige, sabihin na nating prediction. Ganyan daw yung kanilang nakikitang senaryo. Danny Muyota, magandang umaga po sa inyo. Ariel San Pedro, magandang umaga. Kuya, tuluyan na nating nakalimutan yung flood control. Mag-sosona na ulit ang Pangulo, ngayon ho ay Mayo na. Sa susunod nun ay Hunyo, tapos ay Hulyo, Agosto. Ayan ha, hindi, ibig ko sabihin, malapit na ho ulit ang ulat sa bayan ng Pangulo. Nung pinaiimbestigahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue po sa flood control ay SONA. SONA yan nagsimula Pero ngayon ho ay mag-iisang taon na. Ano na ba ang nangyari? Wala pang nako-convict. Meron na ba? Puro ano pa lang, pinapakulong, kinakasuhan. Sa bagay, mahaba-haba ho yan. Nabanggit ko lang ho na medyo matagal na, ha? Ang tagal talaga ng ano sa atin. Ang tagal talaga ng hustisya. Sistema ng hustisya po sa ating bansa ng pagkamit ng katarungan. Ay ang pinaglalaban ho sa flood control na yan na kung tutuusin, taong bayan Bakit kanyo? Tayo ho naapektuhan ng mga pagbaha. Marami hong buhay ang nawala dahil sa mga nalunod. Maraming ari-arian ang mga nasira. Bakit? Dahil dyan sa flood control na mga pumalpak at ibinulsa ang pera. Pinoy ako, isang magandang umaga, ganun din kay Sir Luis Sagon, isang good morning muna sa'yo. Ricky Tabada ng Cagayan Valley, good morning. Pinabati rin po natin. Bentong, gandang umaga po sa inyo na hindi batay po sa rule of law ang gagawin ni Boy 10K dahil puro botohan ang gagawin para kay VP Inday. Pero kasi naaayon ho yun sa sa batas yung portion kung ilan yung dami ng senator judges na bumoto, halimbawa ay sa anong tawag doon, yung pagbabasura ng impeachment or not. Nakadepende po yung bilang na yan. So, kung ano-tano man, gamitin man nila yung politika or hindi. Baka naman hindi. Baka gagamitin naman nila kung ano ang nararapat. Pareho yung panig na yun, wala akong tinutukoy. Sana ho, kung ano man yung mga ebidensya, halimbawa, kung sa kanila pong palagay ay matibay o kung malabnaw, dyan po ang pagbatayan sana. Pinoy ako, isang magandang umaga. Dapat nga kasi sa ombudsman kasuhan si VP Sara. Pero po impeachable official po si VP Sara. Kaya hindi po sa ombudsman ang diretso talaga niyan. Impeachment court po talaga. Vicencio Taginod, magandang umaga. Raymond Ramos, good morning. Bertura 567. Ako, sorry po sir, ha. Rodney Bola, magandang umaga dyan sa buong Pilipinas. Good morning din po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabate, sa susunod na lang ha. Sa susunod na lang at medyo tayo ay marami pong mga komento na kailangan basahin ngayon at marami hong nagko-komento ngayon kaya hindi ko po mabasa yung iba. Pasensya na po ulit.
Pero in the meantime, paalam na po tayo. Sumayin niyo po ang balitang Prom D ngayong araw po ng Biyernes. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong isang linggo. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Oras po natin, 4 na minuto bago mag alas 4. Good morning, happy Friday and happy weekend. Kahit nagtayo